Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Sa bisa ng Proclamation No. 1158, itinakda ang Setyembre bilang Health and Safety Sanitation Month. Layunin po nito na mabuksan ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng malinis na paligid at yung epekto nito sa ating kalusugan. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makiisa sa mga gawain na makakatulong sa pagpapalawak ng kampanya, lalong-lalo na sa access to clean water. Dahil na pag-uusapan na rin natin yung access to water, alamin po natin ang update ng Pag-asa tungkol dito sa mga pinagkukunan naman natin ng tubig. Kabilang sa mga dams na ating binabantayan araw-araw ay ang Magat Dam, Pantabangan at nandyan din itong Angat Dam. Unahin po natin itong Angat Dam dahil dito po tayo kumukuha ng water supply for Metro Manila at mga karatig po nating probinsya. As of 6 a.m. kahapon, meron po itong 196.87 meters dahil naobserbahan po dito yung pagbaba sa water level na umabot ng 0.06 meters. Para naman sa Magat Dam, dyan po yan sa Isabela dahil po sa pagkakaroon nito ng decrease in water level na umabot ng 0.25 meters na itala po dito kahapon yung 170.52 meters. At panghuli na lang natin sa may Pantabangan Dam, dyan naman po yan sa bahagi ng Nueva Ecija. Kahapon po ng umaga na itala po ng Pag-asa ang 191.32 meters at nagkaroon nga po yan ng pag-akyat sa water level na umabot ng 0.15 meters sa loob po yan ng nakalipas na 24 oras. Ngayon naman silipin po natin kung paano kaya maapektuhan ng weather system na umiiral dito sa ating PAR itong agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon para sa Baguio City ang mababa pong temperatura 15 to 22 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila 26 to 32 degrees Celsius. Para po sa mga magsisimba sa Baclaran o kaya naman sa Quiapo, huwag kakalimutang magdala ng payong dahil posible pa rin ang pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Dito naman tayo sa bahagi po ng Visayas, for Tacloban, Iloilo, Bacolod, and Metro Cebu. Ang temperatura po hindi naman gaanong nagkakalayo. Ito po ay maglalaro sa pagitan ng 26 to a possible high of 35 degrees Celsius. At panghuli na lang natin sa may Mindanao area. For Cagayan de Oro, 24 to 33 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Davao kung saan tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon tungkol dito sa nangyaring pagsabog. Ang temperatura po 26 to 34 degrees Celsius at mararanasan naman ang generally fair weather condition. At ipagpatuloy na po natin ang ating forecast. Silipin na rin natin ang inaasahang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Unahin natin sa City of Pines, mararanasan po ang magandang panahon bukas, araw ng Lunes, pero sa mga papasok ng school sa Tuesday, huwag kakalimutan ang payong at jacket dahil malaki ang tsansa na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Pero don't worry dahil pagsapit naman ng Miyerkules ay muli namang bubuti ang lagay ng inyong panahon. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila para sa mga mommies na hindi pa po nakakapaglaba, pwede nyo naman yang ituloy from Monday to Wednesday dahil makikiayo naman sa inyo ang lagay ng panahon. Ang temperatura posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Check naman natin dito sa Metro Cebu. Ang temperatura 25 to 35 degrees Celsius at bagamat mainit po ang panahon, meron pa rin tsansa ng mga isolated cases ng rain showers or thunderstorms. Dito naman tayo sa Metro Davao bilang gabay po sa ating mga manonood dyan. Inaasahan naman po natin ang magandang panahon. Simula po yan bukas hanggang sa darating na Miyerkules. Maliban na lamang, dito po yan sa tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At panghuli na lang po natin sa may Zamboanga City. Sa mga gustong mag-food trip at gustong tikman ang masasarap na kakanin, inaasahan po natin na magiging maganda naman ang lagay ng panahon sa temperaturang maglalaro sa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius.
Balita naman sa labas ng bansa, magnitude 5.6 na lindol na itala sa Oklahoma. Ayon sa US Geological Survey, may lalim ito na 4.5 kilometers at namata ng episentro 15 kilometers northwest ng Pawnee, Oklahoma. Wala namang naiulat na malawakang pinsala maliban na lamang sa ilang mga gusali na nagkaroon ng bitak. Itinuturing na isa ito sa pinakamalalakas na lindol na tumama sa kasaysayan ng Oklahoma. Climate change atin namang pag-usapan mamaya. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.